exemption. So ibig sabihin, pwede, that would require an act of Congress, syempre, kasi batas yan, Manong Jay, diba? So kailangan dito malabi yung ating mga congressmen na magpasa sila ng batas to amend the law nitong sa pagpapataw ng capital gains tax. No, actually that is under the National Internal Revenue Code. No, under yan doon. So kailangan amyendahan yan. NIR. Yes, kailangan amyendahan yan para magkaroon ng exemption. Kasi tama ka talaga, Manong Jay. Kinakailangan natin mag-create ng environment para magkaroon ng maraming investment sa ating bansa. Kung ganyan naman klase ang ating mga patakaran, that would discourage yung ating mismong internal capacity na makapag-generate ng investment sa ating bansa. Kasi ang investments, Manong Jay, dalawang pinanggagalingan yun. Meron sa loob at merong sa labas. Ang issue sa Pilipinas is yung generation natin ng domestic investment ay hindi sapat sa pangangailangan ng ating ekonomiya. Kumbaga kulang yung pag-generate natin. Kaya nga umaasa din tayo sa foreign direct investment para mapunuan yung pagkukulang eh. And yet, ito mga ganitong polisiya, it actually discourages the creation or the generation of domestic investment. So kaya I think kinakailangan ito magkaroon ng exemption, lalong-lalo na, Manong Jay, sa mga priority sectors ng ating ekonomiya. Kasi meron pa rin tayong mga priority sectors. Halimbawa, sa kaso ng agriculture, o kaya sa kaso ng manufacturing, o kaya sa kaso ng turismo. Halimbawa, ikaw merong lupain. Gusto mo magtayo ng maliit na hotel, na maayos na hotel para mga travelers in sa isang bayan na wala man lang hotel. Kinakailangan ito, posibleng magkaroon ng exemption. Kasi alam mo, sa totoo ng Manong Jay, may mga lugar tayo sa Pilipinas na maganda sana pero hindi na de-develop kasi walang gusto mag-invest. Wala. So paano mo ma-encourage ang ating mga kababayan na mag-invest kung ganito namang klase yung mga polisiya na meron tayo? Diba? So marami pang kinakailangan na reforma na gawin sana sa issue ng taxation. Kasi taxation can be used as a tool to attract, kung babawasan mo yung buwis, you're making the Philippines, for example, a competitive country insofar as the attraction of foreign investments are concerned. Capital, sama-sama na yan. Kaya nakababahala ito na ganito kataas yung mga concerns na ito kasi it shows very clearly yung failure ng current government to address these very, very, very fundamental issues. Ito yung mga klase ng indicators na dapat na ina-address ng isang gobyerno effectively. At nakikita natin based on empirical evidence, hindi po effective yung kanilang mga response. Kagaya halimbawa, Manong Jay, ang kanilang response sa inflation ay ayuda. Diba? So the claim is, okay, hindi niyo ma-afford itong bilihin na to, magbigay kami sa inyo ng ayuda. Now, the problem with giving assistance is that naaabuso. Naaabuso nung nagbibigay. At ang nangyayari is yung mga nakaka-receive naman nito, kasi nga hindi naman nila ito pinaghirapan. Diba? Hindi ito kagaya nung araw, Manong Jay, yung mga Metro Aid halimbawa. At least yung mga yun nagwalis. Yung mga panahon ni Marcos Sr. Talagang tinatrabaho. Yes, binibigyan sila, naalala ko noon, si First Lady Imelda Marcos, nagbibigay sa kanila ng walis, yung walis tinting. At meron silang uniform, Manong Jay, kung maalala natin yung uniform niya, yung dilaw at yung pula. Sa kalsada, makikita mo may sombrero pa yan sila. Pinagtrabahuhan nila yon at meron sila nakukuhang ayuda galing sa gobyerno out of that. Ngayon ang nangyayari is yung mga ayuda natin, ipinamimigay lang sa mga kampanya. Kung nakita natin yung mga ibang congressman dyan, mga pinagmamalaki pa. That is correct, As if yung pera, Manong Jay, comes from them. When in fact, yung pera na yan, pera po yan ng taong bayan. These are taxpayers' money. Hindi po yan galing sa ating mga leaders, sa ating mga congressman. Hindi yan galing sa kanila, At nakakabahala, again, it's alarming kasi nakikita natin yung ating mga politicians, they're very napakagarapalan na hindi naman sila natatakot na binibidyoan sila na sinasabi nila na galing sa kanilang pera. Wala talagang ipamibigay. So naaabuso. Imbis na sana gawing institutionalized yung pamimigay ng ayuda. Kagaya sa mga ibang bansa, Manong Jay, pag sinabing institutionalized, yung mga
recipient ng ayuda, meron na silang mga debit cards. No? At yung mga debit cards na yan, doon na lang nilalagay kaagad yung mga ayuda kaysa yung pupunta ka pa sa politiko. Halimbawa, Correct. babasbasan ka pa ng politiko, hahalik ka sa singsing. Pag bumalik ka sa singsing, tsaka ka bibigyan ng ayuda. Oo. Pero kung institutionalized yan, walang ganyang pag-aabuso. So yung ginagawa nila dito to address yung issue ng inflation, yung issue ng increasing the pay of workers, puro self-serving. No? Self-serving yung kanilang manner at which they are trying to address the issue, which is yung pamimigay ng ayuda. At nakakita na rin, Manong Jay, sa mga pag-aaral pala, no, na hindi effective kapag ang pamimigay ng ayuda ay binigay mo lang, kailangan conditional, parang yung sa kaso ng 4Ps. Doc, tanong ko lang ito kasi pakita mo nga uli, Admar, yung figure. Ang laki kasi, nasa 69. 69. Yung priority, ibig sabihin, talagang masakit sa sikmura, no? Ibig sabihin hindi lang ito hindi na pwedeng panasiya lang yung bigay na na solusyon. Kailangan dito magkaroon ng structural change, no, sa ating lipunan at sa ating ekonomiya para ma-address ito yung long-term issue, no, ng kaso ng unaffordability sa ating bansa. Kasi alam mo, Manong Jay, hindi kagaya sa mga ibang bansa, alam mo dito sa Canada, meron din kaming affordability problem dito, pero ang pinaka-problem namin dito is housing. Mahal ang bahay, hindi mo ma-afford. Pero dyan sa Pilipinas, napaka-basic pagkain, Manong Jay. Pagkain, ang hirap na ng buhay. Meron kang konting pera, hindi mo ma-afford yung pagkain. And that is a very, very fundamental problem. Yan ang kailangan i-address ng gobyerno yan. Especially doon sa mga naninirahan sa mga urban centers. Yes, mas worse ang hunger dyan. Correct. Oo, kasi nga, kung ang kamatis 30 pesos ang isa, tapos ang sibuyas 350 ang kilo, talagang mahirap yun. Oo. May mga iba nga, Manong Jay, na nakita ko nagluluto na hindi na sila muna naglalagay ng mga spices, o hindi na sila naglalagay muna ng bawang. Yung gisa nila hindi kumpleto, no? Kasi nga pinagkakasya nila whatever they have. At ito nga sana, Manong Jay. One way to address inflation is kung meron kang magandang sanang trabaho. So kagaya halimbawa sa Singapore, no? Sa Singapore, meron ding issue ng inflation ng mga nagdaang taon tumaas din ang presyo. Pero dahil nga malaki ang kanilang sahod at meron silang adequate social nets, no, social safety nets sa tinatawag, parang medyo hindi nila masyadong ramdam yung pagtaas ng presyo ng bilihin kasi may buffer. May buffer. Yes. Yes, at may savings. No? So halimbawa, kapag ka medyo kapos tayo, meron kang mahuhugutan, may savings. Ayun. Sa kaso sa Pilipinas, wala na nga saving yung tao. Ano nangyayari? Bababaon pa sa utang. Ang nangyayari sa typical na mahihirap, pupunta sa tindahan, papalista muna, uutangin na muna. At kapag ka nagkaroon ng konting sahod o kaya nakatanggap ng ayuda, ibabayad yun dun sa utang at uutang na naman. Kaya walang katapusang cycle, yung vicious cycle yan ng pangungutang dahil nga kulang ang kanilang sinasahod. So one way to address sana ito, Manong Jay, is kalidad ng trabaho. Kung maganda sana yung klase ng trabaho na may mga benefits, no, decent yung trabaho, mataas ang sahod, nakakadagdag ng value added sa ating ekonomiya, sana ma-address ito. Pinagmamalaki ng gobyerno, Manong Jay, that unemployment has been lowest, no, in quite a long time now. Mababa na yung ating rate of unemployment, and yet makikita natin na marami pa rin nagsasabi sa ating mga kababayan na hindi sapat ang kanilang kinikita. Kasi Doc, seasonal yung seasonal yung kanilang basis for the statistics . Hindi siya yung from day 1 to day 365. So kung seasonal siya, kung 3 months may income ka, the rest of the 9 months wala kang income. Parang hindi balinto na siguro yun. Yes, kasi nga nangyayari, parang mga contract lang . So halimbawa after a few months, alis ka na, hanap ka na naman ng ibang trabaho. Walang kasiguraduhan sa trabaho. So it all goes back yun sa idea, Manong Jay, na yung meron tayong problema sa kalidad ng trabaho na nalilikha sa ating ekonomiya. Kasi iba rin yung quantity, Manong Jay. So may quantity at quality of jobs . So sa quantity of jobs, okay, sige, na-address na yan kasi nga bumababa ang unemployment. But the question is, ano yung kalidad ng mga trabahong nalilikha? The fact na nakikita natin ito sa survey, no? Hindi lang sa Pulse Asia, pati yung self-rated hunger, self-rated poverty, napakataas, historical highs yan.
And then mataas din yung controlling inflation, pumapangalawa yung increasing the pay of workers. It says a lot about the quality of the jobs that are being generated in our economy. Hindi maganda yung kalidad ng trabaho, kaya ang ating mga kababayan, palagay nila, hindi sapat pa rin yung kinikita nila. Kaya nga mismo yung middle class na ramdam na eh. Yung middle class mismo ramdam na naghihirap sila. And kapag ka nangyayari na ito, no, that even the middle class feels that naghihirap sila, Manong J, we're in it for something to happen sa ating bansa. Mangyayari dyan. I just came from the city kanina, no? Nag-observe ako dun sa, kasi nga, ito nga yung topic ngayon, kaya tinignan ko yung fast food chain, no? Yung dati, na-obserbahan ko, pag umorder yan, extra large na fries, quarter pounder ang ino-order. Tapos meron pang, may ano pa yan, may, ano yung parang gelato, parang dessert. May dessert. Merong dessert pa siya. Tapos extra size pa yung kanyang soda. Ngayon, hindi ka maniniwala. Ang inobserbahan ko kanina, for almost 30 minutes, tinitingnan ko doon sa kinainan ko, somewhere in the city. Alam mo, in-order niya, small fries, ordinary burger, regular soda, walang dessert. Di na niya kaya siguro. Kulang na eh. Kapos na yung kanyang budget, no, for dessert, no. Kung dati-rati can afford siya ng dessert, ngayon pagpapaliban na muna kasi nga kapos na sa budget, ano. Pero meron din tayong phenomena, Manong J, among fast food, buti na mention mo yan, ano. Yung tinatawag nating shrinkflation. So yung shrinkflation, na nangyayari naman dito is bagamat yung presyo parang hindi nagbabago, pero yung serving size lumiliit ng lumiliit. Correct. So halimbawa sa kaso ng mga canned goods, yung mga canned na mga produkto, makikita mo na pareho pa rin yung presyo pero yung timbang bumababa. Correct. At makikita nyo sa mga fast food, halimbawa kung dati-rati yung isang tray na in-order nyo, na halimbawa may iba't ibang mga menu, no? May mga iba't ibang items doon, makikita nyo na parang lumiliit na, hindi na parang talagang lumiliit na mismo yung mga sineserve sa'yo. Yan yung phenomenon na shrinkflation. So, ibig sabihin, kung dati-rati sa ganung halaga, busog ka na, ngayon sa ganung halaga, gutom, bitin ka pa. Kasi nga, maliit na lang yung serving size. So, that's also another problem. Pamatid gutom lang ang nangyayari, hindi ka nabusog. Para lang ba makalipas, ano? Para hindi ka malipasan. Makaraos. Yes. And makikita nyo, Manong J, hindi lang yan, ano? Yung nagiging widespread na yung kagaya nung nangyayari, no? This reminds me, Manong J, nung mga early 1980s, nung panahon ni Marcos Sr., na nagiging widespread yung kahirapan. Ito yung mga panahon na mga tao kumakain ng kanin at asin, yung dinidildil yung sinasabing dinidildil yung kanin sa asin, o kaya yung kanin sa asukal na lang, ano? Yes. O kaya kanin sa toyo. No? Yan yung mga nauuso noon dahil nga talagang kapusang kita ng ating mga kababayan, yung economy it's not really in a good shape, no, nung early 1980s. Yung nangyayari ngayon sa ating bansa reminds me of yung mga nangyayari doon sa panahon ng ama ng ating pangulo ng mga panahon na yan, Manong J. Admar? Doc, itong sa mga factors kung paano makahikayat tayo ng mga investors, anong nakikita mo na medyo sumasablay tayo, bumababa yung ating yung mga factors na yun na makakatulong sana na marami tayong mahimo? Kasi ang nakikita natin dito, lalo na sa usapin ng kriminalidad, no? Marami yang nagaganap ngayon. Isa din yan sa mga concern ng ating mga kababayan, national concern po. At marami pa na tingin nyo po, medyo doon tayo nagkulang or doon tayo medyo bumagsak. Alam mo, punta muna tayo sa crime, no? Sa peace and order at Manong J. No? Nung panahon ni FPRRD, ang mga kriminal ay may takot. No? Natatakot yan sila, kaya makita ninyo nung mga panahon na yun, talagang well-addressed ang issue ng peace and order at kriminalidad sa ating bansa. Kumbaga, under control noong panahon ni former President Duterte. But ngayon, things have changed na. Makikita natin na yung mga kriminal mismo, wala silang takot. Kahit may CCTV, alam nila na may CCTV, gagawa pa rin sila ng kalokohan. Correct. Gagawin pa rin nila yung krimen.
At mas brazen sila ngayon. Na kung maaalala ninyo, yung kinidnap na Chinese businessman, pinaslang pa. No? Nagbigay na ng ransom, pinaslang pa. That is somewhat unheard of, Manong Jay, kasi usually kapag ka nagbigay ng ransom, pinakakawalan na nila yan eh. Automatic yun, no? Yes, sa kaso ngayon, talagang medyo malala. Ito kasi nagbigay na ng ransom, pinaslang pa. No? So that says a lot, again, about yung kalidad ng governance. Makikita natin na yung mismong kriminal ay walang takot sa gobyerno natin. Hindi natatakot. So yan yung malaking kahibahan ngayon kaysa sa mga nagdaang administrasyon. Makikita natin ngayon that criminality actually is getting worse. Teka muna, susugan ko lang yun, Doc. Malaking kaibahan na kapag na-consider sa fundamentals ng foreign direct investment or investors, kayo, lalo na kayong mga ekonomista, yung recommending the place where they should put their money, malaking bagay ba yung pinag-uusapan natin ngayon na criminality or peace and order situation? Of course. Kasi sa FDI, Manong Jay, hindi ito kagaya ng hot money. So yung hot money, mag-invest ka, hindi ka kailangan pumunta physically dun sa bansa na pag-i-investan mo. Papel lang, so, ibig sabihin, so halimbawa, bumili ka lang ng shares of stock. No? That is considered hot money. Halimbawa, ako ay investor sa Canada, bibili ako ng mga shares of stock o kaya mag-i-invest ako sa isang company dyan sa Pilipinas, pero hindi naman ako kailangan pumunta ron. So ang tawag dyan ay portfolio investment. Pero yung mga klaseng investment na pagtatayo ka ng pabrika sa Pilipinas, kailangan physically ikaw bumisita dun sa site. Mag-hire ka ng tao. Yan. Kung ang peace and order natin may problema, kung ako foreign investor, ako'y matatakot pumunta dun. Abay, mas mahalaga ang buhay ko kaysa sa pera. Diba? So, ibig sabihin nito is among dun sa mga determinants or factors that affect the investor's decision, yung location choice, banggit mo yung Manong Jay, yung location choice ng investor to choose countries or places where they would like to invest, pumapasok dyan mismo yung issue ng security and safety ng mga investor mismo, physical safety nila mismo. Kasi bakit ka pupunta sa isang lugar na ikaw ay mapanganib, no? Kagaya halimbawa sa Africa, Manong Jay, may mga bansa sa Africa na traditionally have been very insecure, no, sa mga tao. Baga hindi safe, pwede kang makidnap, pwede kang mapaslang. Ang nangyayari sa mga bansang ito, talagang lagapak ang kanilang foreign direct investment kasi takot mismo yung mga investor na pumunta ron. Kaya yung issue ng peace and order, security and safety, yan ay kakabit din yan ng issue ng economic development. Kasi paano ka makakapag-develop ng isang lugar kung mismong yung mga foreign direct investors, no? Sila mismo, kahit hindi lang foreign investor, kahit mismo yung mga domestic investor mismo, yung mga Pilipino mismo na naghahanap buhay at nagkaroon at yumaman because of their hard work. Mantakin mo pinaghirapan mo't lahat one day lang mangyayari sa iyo yun na hindi maganda, di ba? So ibig sabihin yan is hindi lang ito nakaka-affect Admar at Manong Jay sa mga foreign investors, it affects everybody. More so kung ikaw ay isang successful ka na person, no, ikaw ay nakapag yumaman ka dahil sa iyong paghahanap buhay na marangal, hindi ka nagnakaw sa bayan. Ito ay marangal na hanap buhay, honest, no, nagtrabaho ka talaga, nagbabayad ka ng buwis, no, tamang buwis. Pati ikaw mismo ay mapapanganib dahil sa accumulated wealth mo. Hindi maganda yun. That discourages innovation, that discourages people to take risks, no, in investing. That would discourage the creation of physical capital na kinakailangan sa ating ekonomiya. Kaya peace and order is very, very important po yan na determinant. Nabanggit mo yung domestic investment, no? Kasi ito yung, ewan ko kung may kakabit dito, itong panukalang increasing the capital gains tax of 10%, no? From the obtaining 6% now. Kasi kung halimbawa ako, gusto kong pumasok sa medium scale or small scale business, no, entrepreneur, magbebenta ako ng kasi meron akong studies, maayos yung studies ko, pero wala akong kapital. So magbebenta ako. Ang problema, nung kinuwenta ko ito, Admar, no, MJ, kung nakita mo, pinost ko kanina, yung kwentada ni Edwin Amora, isang international Filipino auditor, no? Yes. Lintek na imbis na kumita yung ininvest ko sa lupa at bahay ko, pag binenta ko, malulugi pa ako ng mga kalahating milyon.
because of this new capital gains tax, which they intend to implement very, very soon. Kailangan din dito, Manong Jay, may maayos na tayong exemption sa capital gains tax. Kasi nga naman may mga klase talaga ng capital gains na kailangan talagang taksan. No? Kailangan ng buwis. Pero kung halimbawa, gagamitin mo yung proceeds ng sale of, let's say, real property. Let's say, nagbenta ka ng lupa. And then yung proceeds nung pag nagbenta mo ng lupa, gagamitin mo itong kapital, no? Para sa pagsisimula ng isang negosyo na makakapag-employ ng marami nating mga kababayan. Kinakailangan maging subject ito as an exemption. So ibig sabihin, kung pwede, that would require an act of Congress, syempre, kasi batas yan, Manong Jay, diba? So kailangan dito malabi yung ating mga congressmen na magpasa sila ng batas to amend the law nitong sa pagpapataw ng capital gains tax. No, actually that is under the National Internal Revenue Code. No, under yan doon. So kailangan amyendahan yan. NIR. Yes, kailangan amyendahan yan para magkaroon ng exemption. Kasi tama ka talaga, Manong Jay. Kinakailangan natin mag-create ng environment para magkaroon ng maraming investment sa ating bansa. Kung ganyan naman klase ang ating mga patakaran, that would discourage yung ating mismong internal capacity na makapag-generate ng investment sa ating bansa. Kasi ang investments, Manong Jay, dalawang pinanggagalingan yun. Meron sa loob at merong sa labas. Ang issue sa Pilipinas is yung generation natin ng domestic investment ay hindi sapat sa pangangailangan ng ating ekonomiya. Kumbaga kulang yung pag-generate natin. Kaya nga umaasa din tayo sa foreign direct investment para mapunuan yung pagkukulang eh. And yet, ito mga gagawitong polisiya, it actually discourages the creation or the generation of domestic investment. So kaya I think kinakailangan ito magkaroon ng exemption, lalo na, Manong Jay, sa mga priority sectors ng ating ekonomiya. Kasi meron pa rin tayong mga priority sectors. Halimbawa, sa kaso ng agriculture, o kaya sa kaso ng manufacturing, o kaya sa kaso ng turismo. Halimbawa, ikaw merong lupain. Gusto mo magtayo ng maliit na hotel, na maayos na hotel para mga travelers in sa isang bayan na wala man lang hotel. Kinakailangan ito, posibleng magkaroon ng exemption. Kasi alam mo, sa totoo ng Manong Jay, may mga lugar tayo sa Pilipinas na maganda sana pero hindi na de-develop kasi walang gusto mag-invest. Wala. So paano mo ma-encourage ang ating mga kababayan na mag-invest kung ganito namang klase yung mga polisiya na meron tayo? Diba? So marami pang kinakailangan na reforma, na gawin sana sa issue ng taxation. Kasi taxation can be used as a tool to attract, kung babawasan mo yung buwis, you're making the Philippines, for example, a competitive country insofar as the attraction of foreign investments are concerned. Opo. Okay. Doc, last February ay naglabas ng joint statement itong Financial Executives Institute of the Philippines, Justice Reform Initiative, Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Philippine Business for Social Progress, UP School of Economics Alumni Association. And even before pa, noong December din, last year, naglabas din ng sariling pahayag ang Makati Business Club. Kaugnay nga dito sa budget ng ating bansa, kung saan meron silang dito sa joint statement na ito, meron silang tatlo na panawagan dito or proposal. Una rito, call on Congress for transparency in the bicameral conference committee. Kasi ang nangyayari sa atin dito, doon sa BICAM, minsan hindi na natin alam di ba, nababanggit ni VP Sara, doon na nagkakaroon ng mga hokus-pokus ba? Iba na yung napag-uusapan sa plenaryo, sa Kongreso, sa Kamara at sa Senado, pero mas iba yung nangyayari dito sa BICAM. Pangalawa nilang proposal, yung suportahan yung conditional cash transfer o yung mas kilala sa 4Ps instead of instituting and expanding unconditional cash transfer. Ito
mga kaliwat ka ng ayuda. Kaya naalala ko yung gustong i-push ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa pagbibigay ng ayuda na meron talagang malinaw na target o resulta. Pangatlo dito, allow citizen participation in the development budget coordination committee. Same, naalala ko rin yung naging gustong ipanukala ni Pastor Apollo C. Quiboloy na Truth Commission, lalo na pag dito sa usapin ng pagbabudget natin. Ano nakikita mo dito, Doc, na mismo yung mga negosyante, syempre, usaping ito ng possible na corruption. Oo, Doc. Ang issue kasi dito, Admar, ang pinaka-common theme dito is governance. Yung kalidad ng governance na meron tayo. So halimbawa, may proseso tayo dapat sa budgeting. Diba? May budget process yan. Ang problema is hindi nasusunod ng tama yung proseso sa budgeting. So saan papasok yan? Governance pa rin yan. Kasi nga, meron tayong principles in place, may mga batas, nandiyan ang constitution na nagsasabi kung ano yung dapat na prosesong sundin. And yet, nalalabag, no? Kagaya halimbawa ng mga mekus-mekus sa Baykam. Saka itong mga fill in the blanks, no, na nakarating sa dapat paroroonan yung budget document, may mga blanco. So hindi ito naaayon sa batas, no? Kasi nga meron tayong laws na specifically na nagsasabi kung ano yung proseso hindi nasusunod. So that goes to the quality, no? Pupunta yan sa kalidad ng gobyerno na meron tayo. So yun yung una. Doon naman sa kaso ng ayuda, again, governance pa rin yan. Kasi may mga mekanismo na pwede nating gamitin para ma-avoid yung pamumulitika sa pagbibigay ng ayuda. So may mga mekanismo na banggit ko na yan kanina, yung tinatawag na institutionalization, no, ng pamimigay ng ayuda. At I agree with them in terms of, kung gusto nilang i-expand yung 4Ps, no, mas bigyan ng mas maraming benepisyo at kumbaga palawigin yung criteria para mas marami sa ating mga kababayan ang maka-avail. Ang kagandahan kasi ng 4Ps, yan ay conditional. Kailangan may mga gagawin yung ating mga recipients. Hindi pwedeng nagbigay lang and then pang-reband nila yung pinamigay and then tapos pinangsugal pa yung iba and then tapos na. No? Kailangan accountable din yung tumanggap ng ayuda. Kasi nga, accountability sa pamimigay ng ayuda, it's not just only on the giver, which is the government. Pero accountable din dapat yung tumanggap ng ayuda. Kasi tandaan natin na yung perang yan, that is taxpayer money. Kailangan yan, that has to be spent wisely. Kaya nga maigi yung conditional cash transfer. Meron nga akong narinig isa sa mga senador na nangangampanya. Isa sa kanyang proposal is bigyan na lang ng electric subsidy yung ating mga kababayang makikirap. So imbis na bibigyan mo sila ng ayuda, bigyan mo na lang sila ng diskwento sa kuryente. Hindi ba? Sigurado ka pa may napuntahan yung pera. Sigurado ka may napuntahan. Yes. Yes. So that is another way to do it. Ano? Pwede rin yung tinatawag na food stamps. Sa kaso naman ng food stamp, ang napupolitika pa rin kasi meron mga kumalat na food stamps nito mga nagdaang buwan na kung saan na nandun yung pangalan ng mga politiko na namimigay ng food stamp. Correct. Ang dapat na mekanismo sa isang food stamp ay pupunta sila sa isang grocery at yung grocery na yon meron na silang listahan na kung sino-sino yung mga pwedeng mag-avail ng discounted na mga presyo ng mga produkto. So kumbaga yung government mismo, meron na siyang agreement mismo dun sa mga retailers. At yung mga recipients ng ayuda, pupunta sila dun sa mga retailers, no, sa mga grocery stores, at doon na magaganap yung, kumbaga, doon na nila makukwenta, no, kung magkano yung dapat mong bayaran, kung meron ka mang babayaran. Kasi nga, direkta na eh. Kumbaga, yung ayuda, hindi dumaan sa politiko, hindi rin dumaan dun sa, kumbaga, hindi nakarating dun sa recipient yung pera. Kasi nga, natanggap nila to in the form of electricity, yung power cost, or mismong pagkain. So na-avoid yung situation na nakikita natin na hindi nagiging accountable yung tumanggap. Doon naman sa ikatlo, yung nabanggit nga ni Admar kanina, yung Truth Commission ni Pastor Quiboloy, yan ay napakagaling, no, na suhestyon yan, napakagandang suhestyon yan.
Kasi yan makakapagpatibay dun sa accountability process sa ating bansa. Kasi kinakailangan yung ating mga leaders, kinakailangan maging accountable po sila sa taong bayan. No? So itong Truth Commission na ito ay magbibigay ng daan sa accountability at hopefully mai-improve nito yung kalidad ng governance. I think it will improve yung kalidad ng governance sa ating bansa. No? So this is actually a brilliant suggestion ni Pastor Kibuloy to improve yung pamamahala sa ating bansa. May tanong lang ako, Admar, kay Doc. Kasi among us economists, pagka naglagay ka ng peso and centavos or dollar and cents, no? Itemize yan eh. Sa Canada ba yung system of budgeting nila line item o lump sum din katulad sa Pilipinas? Line item dito, Manong Jay, hanggat sa huling piraso ng papel. Yan na-account dito. So halimbawa, ikaw yung opisina umorder ng isang rim na bond paper. Hanggang yung kadulo-dulo ang bond paper accounted yun. Kaya ko to alam, Manong Jay, kasi I was an economist sa gobyerno dito sa Canada. No? Bago ako naging profesor, ako'y nagtrabaho rin bilang isang ekonomista sa gobyerno dito. At kami dito, kapag may mga gastusin kami sa opisina, yan ay, kumbaga to the last cent, yan ay accounted for. At gumagamit kami, Manong Jay, tinatawag ng mga P-cards. Yan sa isang opisina, meron kaming credit card. No, at yung credit card na yan, ang may hawak niyan, yung aming secretary, tsaka yung manager ng aming opisina. Halimbawa, ikaw bibiyahe, ikaw pupunta sa isang, let's say, pinadala ka sa isang meeting sa ibang lugar, no? Ikaw aeroplano, charge yan lahat dun sa P-card. Kaya nangyayari, mas madaling matrack, no, kung yung ginagastos ng isang departamento, kasi lahat ng ginagastos nila nandun mismo sa P-card. Madaling accounted siya. Madaling yung audit. May paper trail, ika nga, Manong. So madaling mahanap, madaling matrace, at madaling ma-audit kasi nga may paper trail. Sa Pilipinas, ang nangyayari minsan sa atin, cash-based halimbawa. Yung ayuda nga, cash-based pa rin. Makikita mo yung mga namibigay ng ayuda, bulto-bulto yung mga dalang pera. Ako mismo, Manong Jay, kung ako yung mamibigay ng ayuda, ako'y matatakot kung bulto-bulto yung dala kong ayuda, lalong na sa sitwasyon ngayon, na mga businessman pinapatay. I would be very scared holding that amount of money, pupunta ako sa isang covered court at mamimigay ako ng ayuda. Ni-imagine kasama ko yung congressman, matatakot pa rin ako. Oo. Isa nga sa panukala ni Pastor na gusto niyang buwagin pag nanalo sa pagka-senador, yung liquidation sa pamamagitan lang ng certification. Diyan pala mas okay kasi bibigyan ka ng sari-sarili talaga na malalaman saan mo ginastos yung pondo na ipinagkatiwala sa iyo. Doc. To the last centavo. Kaya nga dapat magkaroon tayo talaga ng reforma in terms of the expenditure side of the government. Kasi alam nyo, ang public finance, Manong Jay, to refresh the memory ng ating mga kababayan sa economics, sa public finance, meron tayong revenue side at meron tayong expenditure side. Correct. So meron tayong reforma sa revenue side, no? Sa yan yung collection ng buwis, yung internal revenue collection. Kagaya na banggit po kanina, Manong Jay, about sa taxes, yan sa revenue side yan ng public finance. Pero meron din tayo dapat na mahalagang reforma sa expenditure side. Kung paano ginagastos ng gobyerno yung pera na meron to. So ibig sabihin yung disbursement, yung mga mechanism para matrace mo kung saan napunta yung ginastos, yung paper trail. Kailangan magkaroon po tayo ng reforma dito. At maganda itong nabanggit nga ni Pastor Kibuloy because this will definitely improve yung reforma, yung kinakailangang reforma doon sa expenditure side ng ating bansa, ng public finance. Kasi sa ngayon, hindi ba yung liquidation by certification, hindi mo na kailangan ng resibo Kailangan mo lang dyan ng kasulatan, sinasabi mo na, ginastos ko ito, halaga na ito yung petsa. That's it, pipirmahan mo. Walang resibo. Walang resibo, walang itemization kung saan napunta yung ginastos kasi nga certification lang So ito very, very concerning to again because naaabuso. Ibig sabihin kung mag-e-election, Manong Jay, kung ako'y politiko, napakasaya ko kasi liquidation by certification lang,
meron na akong campaign funds. Correct. Kaya no wonder, makikita natin yung ating mga leaders, kung gumastos sa eleksyon, billion-billion Ganon. piso. Mm. Ang sahod lang naman nila, ang Pangulo, salary grade 33. No. Magkano lang naman ang salary grade 33? Ang mga undersecretary tsaka mga secretary, salary grade 30, 31. Di ba? Magkano lang yun? Less than 200. Magkano ginagastos sa kampanya? Bilyon. Kung Correct. itatakbo sa isang national position. So, ang tanong dyan is, saan nila kinukuha yung pera? So, siyempre, hindi maiiwasan mag-isip ng ating mga kababayan na, teka muna, baka itong liquidation by certification, ito ay isang paraan para maka-generate ng illegal na pondo itong ating mga politiko. So, kailangan talaga magkaroon ng reforma dyan. Tsaka balikan lang yung strict implementation ng batas. Naalala ko kasi nung ako'y nasa gobyerno pa, Doc, Atmar, MJ. Malinaw Malinaw yung binabanggit ni Doc. Ganun eh. May RIV ka muna, Requisition Issuance Voucher. Di ba? Sasabihin mo ron, saan mo gagastusin yung ikakas advance mo? Okay. Pag gin-approve na yun, yung RIV mo, magpi-pre-audit ka ngayon. Di ba? I-pre-audit, ibig sabihin, tama ba, 5 lapis pa binili mo? Di ba? Kasi ni-request mo 5 lapis eh. So, tapos may post-audit. Pagkabili niyan, dadaan ka pa sa auditor. Sir, ito na ho yung 5 lapis na binili ko. In other words, malinaw. Ang problema, inalis nga lahat yan ng Kongreso sa sarili nila. Ginawa certification ang kwentas claras nila. Kaya nakakabahala ito kasi, Manong J, itong pera na ito sana pwedeng gamitin ito sa iba pang mga pamamaraan sana. Kung maayos lang sana yung ating expenditure side ng public finance sa ating bansa. Magagamit sana ito sa pagpatayo pa ng mas maraming ospital, mas maraming eskwelahan, makapagbigay ng mga scholarship, makatulong sa pagpapatayo ng mga tulay sa kung saan-saan, infrastructure, napupunta lang ito sa pagnanakaw. Alam mo, Manong J, ayon sa mga pag-aaral, sa budget ng ating bansa, kung di ko nagkakamali, nasa 6.5 trillion ang ating budget. 50% nito ay napupunta lamang sa graft and corruption. Yeah. So kumbaga... Gano'n nakalaki? Oo, noon 30% lang yan. Ngayon may mga pag-aaral na nagsasabi goes up to 50%. Kung 50% yan, tinan yung Manong J, so that would translate to 3.25 trillion pesos. So 3.25 trillion, paghahati-hatian yan ng mga ilan ang congressman, ilan ang senador, ilan yung mga LGUs natin, yung mga gobernador, yung mga mayor, si gobernador, pati konsihal, Manong J, merong dyan, may party yan lahat. So, just imagine yung pie, yung pizza pie na paghahati-hatian, na sana kung itong pera na ito, which is approximately 3.25 trillion, napunta sana sa mga iba pang paggagamitan. Sana hindi na tayo mangungutang, Manong J, o kung mangungutang man tayo, maliit na lang. Kaya nangyayari pa sa atin sa ngayon is ang ating pangungutang tumataas pa ng tumataas. So ibig sabihin ito, ang ating bansa sa kalukuyan hinog na sa reforma, Manong J. Hinog na eh. So ibig sabihin, kailangan talaga kumilos na tayo. So ibig sabihin ito, pag-e-eleksyon, we have to elect yung ating mga leaders na alam natin na makakapag-provide sa atin ng accountability. Makakapagtulong sa pagre-reforma ng ating gobyerno at makakatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa. Tama talaga. Kinakailangan ayusin talaga natin ng Pilipinas. Correct. Tihan po ng isang senador, lalo na sa ating pambansang pondo. Alam mo kung ma-achieve, MJ, yung zero corruption na yan, titignan mo yung konteksto niyan. Kanina nabanggit natin ang budget ng gobyerno for 2025 is 6.5 trillion. So just imagine kung zero yung corruption. Kasi ayon nga sa mga pag-aaral, up to 50% ng budget napupunta lang sa pagnanakaw, napupunta lang sa graft and corruption. So just imagine kung magiging zero yan. So ibig sabihin, in terms of utilization, magiging very efficient yung ating gobyerno in terms of sa gastusin. Kasi mawawala yung inefficiency. The inefficiency comes from graft and corruption. So magiging zero yan, magiging very efficient ito. So ibig sabihin, magiging mas malaki yung pwede niyang gastusin kasi nga nawala na yung graft and corruption. So makikita natin yan sa magkakaroon ng improvement sa delivery ng public services,
Magkakaroon ng improvement yan dun sa dami ng serbisyo na binibigay ng ating gobyerno. Makikita natin yan sa kalidad ng mga benepisyo na nakukuha ng ating mga kababayan. Nakikita natin yan in terms of sa security, sa peace and order din. Kasi halimbawa, yung ating mga kasundaluhan, magkakaroon na sila ng sapat na kagamitan. Ang ating mga kapulisan, magkakaroon na sila ng sapat na ng mga equipment at malaki na rin ang sahod nila para hindi na sila maging corrupt. Diba? Kasi isa yan sa mga issue, mga pulis natin maliit ang sahod. Kaya yung mga ibang kapulisan, lalong-lalo na yung mga mabababang ranggo, no? They engage in petty corruption. Kung malaki ang sahod ng pulis, hindi na sila ma-encourage na mangurap, no? So, malaki yung magiging improvement sa ating gobyerno kung magkakaroon tayo ng zero corruption. Yan ang dapat na ina-aspire ng ating mga leader. Kaya nga, we're very blessed na meron tayong kagaya ni Pastor Kibuloy na merong vision na pwedeng dalhin ang ating bansa sa ganitong destination, which is zero graphing corruption. Di ba napakaganda nun, MJ, kung yan ay mangyari sana? Opo, lalo pat total transparency, no? Ang gagawin ni Pastor sakaling makaupo dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Dok, dako lang ako sa isang paksa na may epekto, hindi lang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ito nagpapatuloy po na tariff war ng US, no, at ng China. Ano sa tingin mo, Dok, itong ginagawa ngayon ng China? Yung pagbebenta nila, no, ng US Treasury bonds bilang response, no, sa mga inimposed na taripa nga ng US government with the President Trump. At mukhang sabi ng mga Asian economists, nananalo dito, no, yung China sa ginagawa ngayon ng US sa pandaigdigang ekonomiya. Alam mo kasi, MJ, no, dito sa nangyayaring trade war na sa ngayon, no, sa pagitan ng Estados Unidos at ng China, ang China dito ay ang magiging winner. Bagamat in the short run magkakaroon ng bahagyang damage, no, itong mga bansa nito kasi ang mga taripa nakaka-contribute diyan sa pagtaas ng presyo ng bilihin sa lahat ng mga bansa. So totoo lang kasi pagka nag-impose ka ng tariffs, magmamahal yung mga ini-import. Ang uri ng trade war na meron tayo sa pamamagitan between China and US is retaliatory, gumaganti yung China halimbawa. So tataas ang presyo. So magkakaroon yan ng harm sa short term. Pero over the long term, makikita natin dito that China will emerge as victorious, no, dito sa trade war na ito. Bakit ko nasabi yan? Kasi kung titingnan natin, ang Estados Unidos, napakalaki ng kanilang inaangkat mula sa China. In contrast, ang China naman, hindi naman ganun kalaki ang inaangkat nila mula sa Estados Unidos. In fact, China has been experiencing what we call a trade surplus. Mas malaki ang ini-export ng China kaysa sa ini-import nito. Kabaliktaran naman sa Estados Unidos. So sa ganitong klaseng sitwasyon na meron tayong trade war, mas talo dito ang US. Kasi nga, they are starting the war from a position of weakness. Kasi nga meron na silang trade deficit eh. So ang basa ko dito is sana yung mga kagaya ng Pilipinas, makikinabang tayo dapat dito sa trade war na ito. Kasi ang nangyayari dito is halimbawa, yung mga manufacturing companies na nasa China. Ang mangyayari nito is imbis na sila sa China magpo-produce kasi nga mataas ang taripa, lilipat sila sa ibang bansa. So siyempre, again, it's a location choice. Titingnan nila yan kung ano-ano mga bansa ang pwede nilang puntahan. Kita nila halimbawa ang Pilipinas. Naku po, pag dyan tayo pumunta, baka makidnap tayo. Hindi na lang muna tayo pupunta dyan. Nakita Pilipinas, taas ng singil sa kuryente. Bakit tayo pupunta dyan? Sa Vietnam, mababa ang singil sa kuryente, mas safe pa tayo. Hindi tayo mapapatay, hindi tayo makikidnap. So ang nangyayari is because of the current situation we're at, yung quality ng governance na meron tayo, that discourages yung mga pakinabang sana na makukuha ng ating bansa out of this trade war. And in fact, alam mo, MJ, nung umpisa nitong taripa na ito, dinismiss ito kagad ng palasyo eh. Ang sinasabi nila was that yung harm, no, hindi masyado tayo maaapektuhan yung tariffs na yan. Kasi nga yung ating ekonomiya medyo hindi tayo maaapektuhan. In fact, sabi pa nga ni Yusek Claire Castro, baka makinabang pa ang ating bansa, no, dito sa taripa na yan. Pero ako, sinasabi ko pa noon, I'm cautioning them na dapat maging proactive tayo in terms of preparing our economy
sa epekto nitong taripang ito. Kasi nga kung maalala niyo si Donald Trump, nag-impose siya ng blanket 10% tariff sa lahat ng mga bansa. And meron pa siyang special list ng mga bansa na medyo mataas yung taripa. Kabilang ang Pilipinas dun sa special list na yon. Kasi ibig sabihin nito is may mga bansa na other than the Philippines na mas mababa yung in-impose na tariff, 10% lang. Tayo ay 17%. So ibig sabihin, kung ako isang investor na lilipat mula China, hindi ako pupunta sa Pilipinas kasi bukod sa may peace and order problem tayo, and then mataas ang singil sa kuryente, yung cost of production natin mataas. Hindi lang yun, yung taripa mataas pa. O ipupunta ako sa bansa na 10% lang yung tarif, medyo safe pa ako. Ang ginawa ng Vietnam, no, the moment they learn this, is nagpadala kagad sila ng delegation sa Washington to negotiate with Donald Trump directly at saka sa kanyang administrasyon. Tayo, anong nangyari? So initially, they dismissed this. Ang sinasabi ko pa noon, Manong J at MJ, na mag-come up sila ng listahan ng mga sectors na matatamaan itong taripa. Halimbawa, sa kaso ng electronic sector, mahigit sa 50% ng ating ine-export sa US ay electronics. So kinakailangan i-identify ito at anong klaseng intervention ang pwedeng gawin ng gobyerno sa sektor na ito. Nandyan pa itong kaso ng agriculture, lalong-lalo na yung coconut oil. Hindi niyo ba alam yung coconut oil ay napakalaking export market yan pupuntang US. So malaking market yan. At hindi lang yun, yung ating mga juice, no? Itong mga pineapple juice, na lalong-lalo galing dyan sa Mindanao yung mga prutas na ginagawang juice na yan, pinaprocess yan dyan sa Mindanao. So ito yung mga sektor na posibleng matamaan itong taripang to. And then yet, for a few weeks, no, hindi nila iniintindi ito sa tingin ko they're not looking at this seriously. Lately na lang sila lumabas sa sinasabi nila na we're going to Washington to negotiate. So siguro natauhan din, Manong J, natauhan na rin sila that they have to move their asses around, if I may use that term, di ba? Kailangan kumilos sila. Kasi nga, yung tariffs na ito ay bagamat sa ngayon, parang hindi natin ramdam yan, but if these tariffs persist for a long time, yung epekto nito magiging mas ramdam ng tao pag lalo na magmatagal yung taripa. Kasi ngayon parang umpisa pa lang eh. The longer this persists, the more na magkakadagdag sa kahirapan ng ating mga kababayan. Kaya dapat talaga naging proactive yung ating mga economic managers dito. No? The moment na narinig nila na merong taripa, ay dapat kumilos na kaagad sila. Kasi the more na tumatagal yan, the more na magiging widespread yung epekto nito sa ating ekonomiya at makakadagdag ito dun sa mga issue na nabanggit natin kanina about inflation, about kalidad ng trabaho. I mean, just imagine as a result of tariffs, baka posible na magkaroon ng unemployment. Dun sa mga sektor na nabanggit ko kanina, magkakaroon ng job losses kasi nga, imbis na sa atin bumili na lang ng mga juices, merong taripa, maghanap na lang ako ng ibang bansa na nakaka-produce din ng juice na yan. Opo. Diba? So, kailangan maging proactive din yung ating gobyerno sa issue na yan. Ating bansa, do malaki siya, ikokorap pa. Pero kung talagang gusto natin na magkaroon ng kagaya ng mga first world countries, sabi nga ni Pastor, dapat baguhin muna yung pag-iisip ng ating, yung bawat Pilipino para makamit yun. And at the same time, yung tamang pakikitungo sa ibang mga bansa rin, no, na maaring makatulong sa atin kasi marami pa tayo, medyo nahuhuli na tayo lalo na dito sa Southeast Asia na noon ay nangunguna tayo, Doc, pero ngayon medyo dahil nga sa mga pangyayari sa mga geopolitical issues, medyo mas lalong mahihirapan ang Pilipinas ngayon na maging lumago pa, no? Considering halimbawa dito sa relasyon natin sa mga bansa na mga mayayaman na pwede naman nating mapag-usapan. Though merong mga conflict tayo, which is same din naman sa mga kapitbahay natin dito sa ASEAN, like sa Vietnam, sa Malaysia, sa Indonesia, at iba pa dyan, na merong dispute. Pero maaring maisantabi ito at mapag-uusapan kung ano yung ikagaganda sa kanilang bansa. Pero parang naglagay na tayo ng lamat at malaking lamat dito sa mga ugnayan natin dito, Doc, na maaaring makatulong sana sa ating bansa. Alam mo, Admar, napakaraming dapat ayusin, no, sa ating bansa. In fact, yung mga nabanggit mo, no, yan ay iilan sa napakaraming dapat na kailangang ayusin.
magmula sa foreign policy, mula papunta sa economic policy, sa peace and order, sa governance, napakarami ng kailangang ayusin sa ating bansa. At itong mga panukala ni Pastor Kibuloy about yung mga kinakailangang gawin ng ating bansa, ito ay bahagi ng kinakailangan para tayo magkaroon ng structural transformation. Kasi yun yung kinakailangan mangyari sa ating bansa, Admar, at mga kababayan. Kailangan magkaroon ng pagbabago sa sistema. At itong mga panukala ni Pastor Kibuloy, ito yung magbibigay daan para dyan sa pagbabago na yan ng ating sistema para papunta tayo sa kaunlaran. At yung mga nabanggit mo, Admar, kagaya yung ating pakikitungo sa mga ibang bansa, yung mga sa sitwasyon sa ating ekonomiya, yan ay mga manifestasyon yan ng mga problema as it relates to how the country is governed right now. These are symptoms of a condition sa ating bansa. Kaya itong mga sinasabi ni Pastor, yung kanyang mga panukala, napakaganda niyan mga kababayan. Yan ang magbibigay daan sa atin para magkaroon ng pagbabago sa ating bansa para tayo tuloy-tuloy na umunlad at gumanda ang ating mga buhay. Huli na lang siguro na topiko, Doc, Kasi nakita natin itong taripa na ipinataw sa iba't ibang mga bansa ng Amerika, kabilang na rin yung Pilipinas dyan, nasa 17% tayo, and pinaka mababa yata is 10%. Alam natin malaking epekto yan sa ating bansa. Dapat medyo may paggalaw na, hindi lang medyo, dapat gumalaw na. Considering ang Amerika pala, ang may mataas tayo na export na mga produkto, malaking bahagi ng mga ina-export dito sa Pilipinas ay papunta doon sa Estados Unidos. Maganda sana makahanap pa tayo ng iba pang magiging market natin. Hindi ko lang alam kung meron pa ba or makaka-adjust pa ba agad yan. Pero ang ginawa naman dito sa China ay mas lalo pang pinaigting yung kanilang mga ugnayan dito pa sa ibang mga bansa, like kagaya dito sa mga kapitbahay natin sa ASEAN. Recently lang, ang presidente nila ay pumunta sa Vietnam, pumunta sa Myanmar, Myanmar ba yun? Or Cambodia, and Malaysia pala. Pumunta rin yata ng Malaysia. Oo, sa Malaysia, which is itong mga bansa na ito, itong Vietnam at Malaysia, meron din sila mga disputed area, di ba? Diyan pa rin sa South China Sea, sa West Philippine Sea, mas marami pa nga yung na-occupy ng Vietnam nga dyan, as per information nga. Pero kumbaga, malaking kawalan ito sa atin, itong nangyari na pagtataas ng taripa, yet imbis na makahanap tayo ng alternatibong mga bansa na pwedeng paglagakan ng ating mga export, ito nga yung nangyari dahil sa masasabi natin maling pamamahala. Alam mo kasi, Admar, yung ating foreign policy ay hindi siya disconnected siya sa ating economic policy. Hindi sila harmonized, hindi sila consistent. Kasi ang nangyayari sa ating foreign policy right now is we have already pivoted towards the United States, and we have demonized and alienated China. So yung China tsaka tayo, adversarial yung naging relasyon. Lumamig, Dati mainit yung relasyon nung panahon ni Pangulong Duterte, maganda ang relasyon natin sa China, warm, cordial, pero ngayon naging malamig ito. At tayo nag-pivot papunta sa Estados Unidos. Pero nakikita natin sa ngayon na itong ganito palang klaseng foreign policy ay hindi consistent sa economic development policy ng ating bansa. Bakit siya hindi consistent? Kasi ang nangyayari sa ngayon, in light of the trade war, is that by alienating China, para na rin nating kinalimutan na meron pala tayong kapitbahay na posibleng makatulong sa atin in terms of diversification ng ating trade relations. At hindi lang sa kalakalan, Admar, pati isama muna ang foreign direct investment at saka sa turismo. In fact, there was a time in our history na pinakamalaki nating tourist arrivals was coming from mainland China. Pinakamalaking pinanggagalingan ng mga turista. Ngayon, because of sa ating mga kababayan, unfortunately, nagiging racist tayo towards the Chinese. At tayo ay dinidemonize natin, ini-alienate natin ang China.
Nangyari ngayon, kung ikaw ay isang Chino, hindi ka pupunta ng Pilipinas. I would fear for my life. Baka makidnap pa ako, no? Baka kung ano pa mangyari sa akin. Hindi na nga ako gusto ng gobyerno, yung mga kriminal, baka habulin pa ako. So, itong ganitong klaseng approach sa foreign policy is very inconsistent, no, sa economic development policy ng ating bansa. Kasi kinakailangan po natin, ano, lalo-lalo na sa ngayon na the international economic order is very uncertain. Kinakailangan natin na mag-diversify tayo ng ating kalakalan. At kumaga lahat ng mga bansa na pwede nating makipagkalakalan, let's try doing that. Nangyari sa ngayon is that we are moving towards, or we have moved towards the United States. And yet, ang nangyari, imbis na tayo pa itulungan, tayo pa pinatungan ng taripa. At yung taripa na yan, mas mahigit dun sa 10% na pinataw nila sa mga ibang mga bansa. No? Although may pause ngayon yung taripa na yan, but still, it sends a signal to the Philippines na akala ko ba tayo friends, partners, and allies at ironclad ang ating relasyon. And yet, ang ginawa sa atin ng Estados Unidos is that they slap that tariff sa pagmumukha natin, which is, I think, disingenuous on part of the United States. So, this builds the argument at Admar na kailangan talaga mag-diversify tayo. Hindi natin pwedeng kalimutan ng China. Tanong mo kayo mga kapitbahay natin, they are ahead of us. No? They're very competitive. Bagamat meron din silang territorial disputes with China, pero pwede naman pala, Admar, ipaisang tabi muna ito at mag-usap ang mga bansa para sa ikauunlad ng kanilang mga ekonomiya. At ginawa na nila yan. Bakit hindi natin ito ginagawa? Bakit hindi tayo muling bumalik, no, at makipagkasundo sa China at para maisaayos kung ano mang gusot ang merong tayo sa kasalukuyan. Alam mo kasi, Admar, sa mga trade disputes, at saka sa territorial disputes na rin, kagaya na nangyayari sa South China Sea, kinakailangan dyan is mag-usap ang mga bansa. When was the last time that Marcos Jr. went to China? No, when was the last time he called Xi Jinping? Nobody knows. Di ba? Who knows? Kung kailan huli niyang tinawagan ng leader ng China. So kinakailangan mag-open uli ng lines of communication. Kasi ang laki nang nawawala sa atin, Admar, in terms of trade. Kapag ini-ignore natin ang China at dinidemonize natin ito, ang laki nang nawawala sa atin. At napupunta ito sa ating mga kapitbahay na dapat sana sa atin napunta. Dapat sana ito'y makakalikha ng trabaho. Dapat sana ito'y makakatulong sa ating ekonomiya. And yet, yung ating foreign policy has become totally disconnected, inconsistent, at incoherent, at hindi harmonized sa ating economic development policy. At yung nakikita nating consequence yan sa ngayon, yan yung nakikita natin sa resulta ng mga survey, yan yung nakikita natin sa resulta ng mga self-traded hunger and poverty, kasi po konektado po lahat yan.